Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no. Paki-like and share na po itong mga vlog na to, paski pa paano dumami-dami tayo ng mga friend. Ha? Pag-usapan ho ulit natin itong kwentuhan ni Tunying tsaka ni PBBM. No? Mukhang hindi ho naunawaan ng mga alipores ni Digong yung naging sagot ni PBBM kay Tunying. Kaya itong mga kampo ni Duterte, sabi ni Bongo, kung talagang gusto niyang makipagbati, palayasin pabalikin si Tatay Digong namin dito. Ganon din si Bato. Palayasin, kaya panood ko kay Vlogcaster, may mga ICC raw dito parang nag-aano ng mga general, mga retired na para pinapipirma raw ng kung ano-anong para idiin daw yung Tatay Digong niya, mga ganun. Kung talagang gusto mo sabi na ito si Bato, palayasin mo yung mga yan, at ganito. Maraming kondisyon itong mga kampo ni Digong, Talagang kumisan, mga pre. Pag mahina, hindi ko sinasabing malakas ako, pero ang pang-intindi mo sa mga sinasabi ni PBBM, ganyan ang kakalabasan mo. Kung sinabi ni PBBM na handa siyang papakinggan natin ulit at ano natin itong Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Hindi naman po, para akong pari po dito ngayon ako. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin na yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin pa. ang ganyan na lang tayo, mga friend, ha? Maliwanag. Ang sabi niya, oo, ayoko ng gulo Diba? Kung lalaliman mo ang iyong utak, kagaya ni Digong, ayaw niya ika ng droga. Ayaw ko nang sinisira ninyo ang aking Anong ginawa niya? May kasong crimes against humanity. Ang dami na nga matay. Sila nila Bato. Diba? Pinagpapatay. Yung mga sinasabing nanggugulo. Yung mga droga. Iyan din ang ibig sabihin ni BBBM. Kayo mga Bongo sa Bato. Ayoko ng gulo. Kaya tanong niya, kayo ba handang makipagkasundo? Oo! Problema yan. Kaya nga, ipagkasundo siya, pero hindi yung kayo ang masusunod. Siya ang susunod sa inyo? Mga alipores ni Digong, may pakundi-kondisyon pa kayo. Laki tama nyo. Mga pabalikin yung Tatay Digong nyo. Maliwanag, sabi niya. Gusto ko ng matahimik na parang eto yan Alam niyo si PBBM maski na sinasabi nila na hindi nga nakapagtapos yan, Marcos yan hindi ako pipiliin niyo ako, At saka matagal na rin sa politika. Pinanganak na rin sa politika yan. 20 taon tatay niyan na namuno bilang sinasabing diktador ng Pilipinas. Pero sa 20 taon na yan, mga friend, hindi ko inaano si Marcos Sr. Sino sa inyo ang nakarinig na nagmura yan? Yung Marcos Sr. Sino?
Nagmura ha, isang mura lang na PI, wala kang marinig. Ni stupid, mga wala kang maririnig sa bunganga niyan. Wala. Tandaan ninyo nung nagagalit nito si Pabiamber na we cannot keep on withdrawing and withdrawing, Your Honor. Kailangan hindi. Disperse the crowd without shooting them. Ganun lang magsalita eh. Ang lumanay. Pero galit sa ano, iba rin magalit. Papapiring squad ka. Di ba, Lim Cheng? Oh. Ha? Sino pa yung pinabitay niya? Yung tumira kila Maggie de la Riva? Putik yan. Bitay. Puro mga anak ng mga impluensya. Ha? Anak ng doktor, anak ng abogado. Lahat. Halos lumuhod kip. Hindi binukasan ang pinto niya para makipag-usap sa mga kriminal. Bitay silang lahat. Yung isa ba, namatay na sa overdose sa droga, diba? Ganon yun eh. Pero wala kang maririnig na kagaya niyang bunganga ni Digong. Tsaka si Sara Duterte, si Pulong, wala. Walang ganyan. 20 taon, martial law. May Marcos bang kagaya nito? Tsaka wala kang maririnig na anak ni Marcos na na-involve sa korupsyon. Ha? Wala talaga eh. Mantakin mo isipin eh, wala eh. Ha? Oh. Oo, maraming sasabi korap si Bongbong, si Senior. Marcos Senior, at least siya lang. Tsaka yung mga kronis niya. Oh. Sila Hermenegildo Dicini, may-ari na Suma Computer, talagang man. Pero meron ganito. Walang ano si Marcos Senior. Wala siyang kibuloy. Wala. Na pinagtambakan niya ng kanyang mga kayamanan o ay nako mga friend. May balita, nagpag mass resignation na yata ito sila Rimulya, itong mga kabinete ni Marcos. Oo. Alam mo, naiipit eh. Naiipit mga friend. Oo. Maski yung Ariel Ignacio, si Bakling, oo. 1.4 billion, bumili raw ng lupa. Dapat yun, imbestigahan nyo, sino yung kanino yung lupa. Hindi ako naniniwala na kayang gawin ni Arnel Ignacio yun na solo flight niya. Meron niyang kasapakat. Di ba? Meron niyang kasapakat. Maraming mga ganyan eh. Sino pa? Yung si Bantag. Di ba? Bibili na naman ng lupa sa Nueva Ecija, doon ililipat yung halos nagkabukuhan na talaga eh. Masyado na lumabas ang bantot ng administrasyon nitong si Duterte. Masyadong amoy na, pero parati pa rin ipinisigaw nito mga kanyang mga kampon na the best president si Digong. Tatawa ko pag inapanood ko si Idol Vlogcaster eh, sa totoo lang. Tsaka Christian Isigera. Grabe. Talagang Anyway, marami pa tayong aabangan mga boss. Balik tayo dito kay dito sa mga kampo ni Digong na nagsasabi kung gusto mo nang makipagkasundo, kailangan pabalikin mo yung Tatay Digong namin. Wag tatanga no. Eto Hoy, mga kampon, kung kayo Bato, Bongo, kayo pumalit sa katayuan ni PBBM, makikipagkasundo ba kayo dyan sa amo nyo? Minsan naharap kayo sa lamin, tanungin niyo sarili nyo. Siyempre, hindi nyo naman ayaw ko na ng gulo, Ayaw niya ng gulo, ano gusto mo? Siyempre, eto simple na to mga friend.
ikaw ang ama ng bayan. Sabihin na natin, mayor. Mayor. Digong. Okay ba ikaw, mayor? Pag may nanggugulo sa lugar mo, kaya siya sabi mo na galit ka sa droga, pinapapatay mo mga droga, pero sabi ni Las Cañas, ikaw ang drug lord of all drug lords. Parang ipinakikita mo lang na lagay mo na sa totoo. Kung galit ka dahil may nanggugulo sa bahay mo o sa iyong nasasakupan, Davao. May mga snatcher, pinapapatay mo, di ba? Ganon. Pero hindi yung makikipagkaibigan ka, kagaya nyo, ginugulo nyo yung administrasyon ni Bongbong. Umaasa kayo na pababayaan kayo ni Bongbong na manggulo pa ng manggulo para maging magkaibigan tayo? Hindi Kaya, tsaka yun nga, Bongo, Bato. Kung ano man ang sasapitin ninyo sa administrasyon ni Bongbong, walang kasalanan si Bongbong. Wala. Pinatutupad lang niya ang batas. Nagkasala kayo sa sangkatauhan Crimes against humanity nga tapos yung mga korupsyon nyo, may connection ba si Bongbong doon sa mga korupsyon nyo na sinampan ni Trillanes? Yung mga, kung paano mo pinayaman si Bongo, naging bilyonaryo, tagabili lang ni Las Cañas ng maruya. Sa totoo lang mga friend, talagang anyway, sabi napanood ko kanina kay Vlogcaster, nagsipag-resign na ito sila Rimulya, Justice. Ang daming pwedeng ipalit dyan. Nandiyan si Laila de Lima, balik mo sa Justice. Andyan yung Trillanes, lagay mo sa DILG, mga saan ka? His Excellency, saan ka pupunta? Yung si Rimulya parang naiipit yan mga boss Kasi, ang tagal ng aksyon Masyadong matagal. Asan na ipinail ng NBI na inciting to sedition at saka yung grave threat ni Sara Duterte? Gumalaw na ba? May nababalitaan na yung mga pinail ni Trillanes dito kay Mans Carpio at saka rito kay Pulong Duterte, mukhang gumagalaw na. Ayon kay Atty. Enzo kay Recto kagabi. Mukhang. Kailan? Matagal na yan Maiipit talaga yung si Rimulya Maiipit na talaga tsaka yung may banta kasi, ewan ko kung itong pagkaka-retire na itong mga kabinete ni Marcos, may koneksyon doon sa sinasabi nito si Sara Duterte na pag natuloy ang impeachment ko, bloodbath ang mangyayari dyan. Dadaan ang dugo. Puta na, mukhang may gustong ingak-ngak na si Sara Duterte. Marami kasi nung panahon ni Duterte, karamihan dito, mga nakadikit sa tumbong ni Duterte. Kaya lahat ng gusto ni Duterte ng mga panahon niya, walang kumontra pati Parmali, grabe. Nakasampa rin yung Parmali na yan. Wala rin. Ilang beses hiniring yan, wala rin nangyari, di ba? Paano? Nakaipit Yung mga nakapwesto para kumalugan yan, hindi gumagalaw Yung mga korupsyon, bilyon-bilyon bilyon-bilyon, hindi yung milyon na usapan ng panahon ni Digong. Bilyon-bilyon. Tutusin mo putik lahat no? Hawak niya Hawak niya lahat. Ombudsman, COA. Siya rin na nagpwesto sa COA Si Kalida yata pinesto sa COA. Bago siya bumaba, nakapagpaslisensya pa siya ng mahigit 300 na baril. Collector's item daw, ang sabi niya. Grabe talaga. Paano? Dapat yan, mga baril na yan, pawalang baysa na yung mga lisensya yan aanin niya yan. Sige nga, 300 may puro high power pa, tsaka sabi nga ni Las Cañas, hindi libo ang baril niyan. Mabuti sana kung si Las Cañas sa si Motabato ilang taon sa kanilang
Sa dami na ng nila mga pinatay. Las Cañas ka, pati kapatid niya, pinapatay niya pa dahil sa blind loyalty. Okay, Superman. O, diba? Iipit ho yan. May ipit talaga, may ipit ho. One time may mga pinapile na kaso sa Department of Justice, nadi-dismiss. Franz Castro, nagsampa. Grave threat kay Digong, dismiss. Kahiya-hiya na eh. Kaya, siguro tama na lang yun mga pre, na mag-resign na sila, mag-render na sila ng resignation nila dito sa administrasyon ni Bongbong. Sa totoo lang. Maski nung yung anak ni Remulla na entrapment, oo. Oh. Importation ng high grade hash. Wala, sandali lang, oh, di ba? Oh. Wala pang 3 buwan, laya eh. Hindi inabot ng Pasko sa loob ng kulungan eh. Life imprisonment sana yan, di ba? Eh, ganun lang ano eh. Ha? Tsaka may yung palagi ko talagang itong pagkaka-resign nito, mass resignation nito, may connection to doon sa pinagsasabi ni Sara Duterte na Eto kay Jose Claire Castro. Kondisyon ni Senator Bongo, ibalik si Duterte bago makipag-reconcile. Yan, nakakatawa putik. Ano klase itong mga to? Na? Eto magiging judge magiging judge itong mga to sa impeachment ni Sara. Talagang itong Sara, palagi ko may pasasabugin talaga to. Oo. Pagdating ng i-impeach nyo ako, ako tinuturo nyo, turuan tayo. Ganun yan. Ito naman yung kay Atty. Enzo. Lalabas na ang resolusyon sa kasong drug smuggling kina Mans at Carpio at Pulong. Mans, Carpio at Pulong. Yan na yan. Talagang magkakaroon ng mga friend. Ito, itong Hans sa Carpio na ito, hindi naman tatrabaho ito ng sila-sila lang eh. Siyempre, may mga koneksyon din niya sa loob ng, di ba? Tatay niya presidente, di ba? O, di ba? Mga ganyan. Ito, trending din ito, ex-OWA chief proves over 1.4 billion illegal land deal, Mula po sa Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Kapdak. Secretary Hans, good morning po. Si Peter Atrica po dito sa Balitapatan. Welcoming you back. Yes, good morning, Sir Peter at Ma'am Rica sa inyong mga tagapakinig ko pa naman. Sec Hans, good morning. Salamat po. Secretary Hans, can we start with your permission dito po sa pumutok na issue, no? Tungkol kay Yusek Arnel at OWA President Arnel Ignacio. Ano na po ang sitwasyon nito? Is there an investigation is still? Ito Arnel Ignacio nito. Sip-sip din kay Digong to kaya nagkaroon ng magandang pwesto. Babakla-bakla lang ito sa TV, di ba? Landi-landi, di ba? O, ngayon, biglang di ba? Pagka nalagay ka sa ilalim ng kapa ni Digong, ay talagang masarap ang buhay mo. Lahat pwede mong gawin. Wala na yung kapa ni Digong, nandun na siya sa kulungan, di ba? Kaya lahat ngayon, ayun na, umaamoy. Na illegal land deal, Lagi Harry Roque, putik, land grabbing, ang mga lumalabas na mga lahat ng kademonyuhan ng nasa ilalim ng kapa ni Digong, pwede. It is still ongoing, and what are the findings, at least the initial findings? Yes, we are going through a further investigation kasi meron ng paunang investigasyon. And succeeding OWA board meeting kung saan nagkaroon ng questioning patungkol dito sa transaction ito. And born out of those meetings and initial pag-investigation natin, nag-report tayo sa kay Pangulo at ang isang malinaw na findings natin ay hindi dumaan sa OWA Board of Trustees ang isang 1.4 billion land acquisition bill. And at least 6 other matters that should have gone through the OWA Board. Pero ang puno nito is the very reason why the purchase was made in the first place na sa tingin ko questionable na, which is yung paggawa ng halfway house. Kasi
sabi dun sa pagka-explain sa akin at sabi dun sa concept note ng halfway house, ito'y bunsod nung pandemya kung saan maraming quarantine, around 1.5 billion quarantined OFWs in hotels on account of our quarantine requirement at the time. So ang sabi ko, Sa totoo lang, nung panahon ni Digong, ang daming lumabas sa kagulat-gulat. Oh. Mukha uson na puro, biglang nasa Malacanang. Ginawa yata, PCO rin ba? Para kagaya ni Atty. Claire Castro yata, naging papel sa Malacanang ni Mocha Uson. No? Diba? Sino pa? Si Bantag. Oh, ginawang ng Muntinlupa. Anong kwalifikasyon? Kasi gusto kita. Kasi naghahagis ka ng Granada. Putang ganda kwalifikasyon ni Digong, di ba? Sino pa? Yun. Si Michael Yang. Halika rito. Dito ka sa Malacanang. Ha? Economic advisor, ikaw akin. Ikaw akong uto. Gibolog, halika. Ikaw, kung ako'y minumura kong Diyos, ikaw ay ginagawa kong spiritual advisor ko, ha? Puta. Talagang dapat linisin na ito. No? Ito, illegal land deal. Hindi raw dumaan sa board, ganyan to. may question mark yung planong in that context kasi hindi kakayanin na mag-operate ng ganong kalaking accommodation facility ang OWA. That's in the business of the private sector. The private sector is more equipped and professionalized and should I say in a better position to take care of returning OFWs who need to stay in a certain temporary accommodation. Tama na yan. Siguro alam niyo na yan mga friend, di ba? Pero hindi ako naniniwala na hindi ganyan katangayan si Ariel Ignacio na kumana ng ganyan na 1.4 billion land deal nang walang natawag natin nasa likod niya. Hindi siya ganun katapang. Clubbings nga yan eh. Para trumabaho mag-isa. Mag-collab na po tayo mga boss. Marami to. Ito si Nyolo. Naku po, Dilima, Jokno. Ang paghihiganti ng mga inaapi, Taksil. Tinanggal na. Ahas sa kabinete, ibinasura na. Si Gibara nandito. Maraming mass resignation oo. Mukhang pero hindi natin alam kung anong magiging implikasyon niyan, di ba mga friend? Para sa akin mga friend, yun ang ibig sabihin ni PBBM sa mga sinagot niya kay Tunying. Gusto ko maayos. Kaya aayusin niya na yung mga kalat ng kanyang lugar. Yung tinasabing, handa ba kayong sa puso ninyo makipagkasundo? Tunying talaga, makipagkasundo, pinaaresto na nga si Digong. Sunod-sunod na yan. Makipagkasundo siya sa ICC, hindi kila Duterte. Yeah. Sa puso niya, handa na siyang makipagkasundo para wala ng gulo. Sa ICC, hindi kay Duterte. Mag-collab na tayo. Tunying. Jab Alvaro, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Yung mga sagot ni PBBM, di kaya panlansi lang yan sa mga Duterte o DDS. Yun nga, parang gano'n. Jeff Ramos na, shout out S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Yes, tama. Sana ibalik ni PBBM ang tanong kay Tunying at hindi mangyayari yan. Magipagplastikan ang gobyerno kay Sara? Paano ang taong bayan? Sana i-focus na lang ng ating presidente ang lahat sa ikaulad ng bansa. Hay, naku Tunying. S. Makise. Talagang ipopokus niya na yan. Pinopokus niya na yan para tanggalin lahat yung basura na yan. Yung pinaka-head ng basurero, di ba? Pinadala sa sunod-sunod na yan, pipikapin na lahat yan. Elizabeth Iscario. Ang nakakatakot lang, yung Sara Duterte nga, nananakot pa na pag ako nasa impeach, magkakaroon ng bloodbath.
Talagang ganda ng dugo. Biglang nagsipag-resign ng itong mga kabinete ni Marcos. Bakit? Tanong lang. Good evening, Sir Rox. Grabe ang tanong nitong si Tunying. Kung magkakasundo pa daw si BBM ang mga Duterte, malabo yan, Sir Rox. Lahat ng kawalang yan ng mga Duterte, yun pagmumura nila, yung gusto nilang patalsikin at pagbabanta sa buhay nila, babaliwalain lang ba ito ni BBM? Wow, ha, o, yun nga. Yung si Tunying eh. Sabi siguro ito Tunying, boss, narinig mo ba yung sabi ni BBM? Handa raw siya makipagkasundo. Sabi naman siguro nung gago, kasundo, pinaaresto na nga yung tatay ko eh. Tanga-tanga mo, sabi siguro sa kanya ni Sara eh. Es Maricel. Nung bata pa talaga si BBM, mabait talaga yan. And marespeto. Sinabi mo. Oh. Michelle Edwin, my friend. Mike, shout out. Really? How did you know? Simpleng bumanat naman si Mike. Hindi ako, Mike. Oo. Wala naman, 68 na tayo eh. Yung Marcelo talagang naano ko yan. No? Natagakyapo ako eh. Oo, di ba? Wala akong narinig na kay Bongbong. Nakagaya yung mga Duterte na yan, mga anak ni Digong. Walang ganyan. Kaya never ko narinig na si Bongbong nagmumura. Kagaya nito si Sara Sayad. Di ba? Elizabeth Iscareo. Ito naman si Panelo, akala mo matalino siya at maraming alam. Ha? Ubod pala ito ng yabang, boses pa lang. Boses pala. Wala akong ganang pakinggan. Totoo nga puro kayabangan lang yan eh. Elena Umpoy, shout out. Bakit may pagkasundo si BBM sa mga demonyo? Hindi naman si BBM ang unang nangangaway. Putang inggit. Igit? Anong igit? Elena ulit Sir, PBBM, huwag magkumpiyansa sa demonyo. Maraming masamang pag-ugali ang mga DDS, mga Duterte. Alam niya yan. Hindi siya kahapon lang pinanganak, Elena, sa politika, Itong kapatid niya, nahayaan niya na lang yan, Ay, may message si Prince Sherby, Kasalukuyan ako nagbablog, David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Mr. President, kahit ano pang gawin ninyo, ay di nyo maiiwasan na magkaroon po kayo ng kaaway. Ibig mo bang sabihin kahit talamak na ang pagkagahaman ng mga nasa gobyerno ay di mo pa rin aalisin sa pwesto? Kupal man din itong si Tunying. Siyempre, ang isasagot ni PBBM ay oo. At saka may kondisyon si Inday Sayad sigurado na wag mo kaming pakikialaman sa mga kurakot ng pamilya namin at mga kapanalig namin sa politika. Dapat may pirmahan ang kontrata. Yan ang notaryado pa. O, di ba? Yun. Ang palagay nila kay BBM. Tanga. Yan nga siya nito si Harry Roqueta na hindi pwedeng puro salita na hindi makiki-operate. Gusto nangyari ni Harry Roqueta, yun nga. Pumirma ka ng black and white na hindi ka makiki-operate. Ganun gusto. Sabi ni BBM, ano ka, gunggong? Mo ko tuturuan. Aresto. Malapit na rin yan. Malit na rin ang dinadaanan niya si Harry. David Ali Mendoza ulit. Karox, solid didili siya si Tunying. At INC member pa yan. Kaya ganyan ang isip. Kaya ganyan ang sip-sip kay BBM. Doble kara po ang mukha niyan. Doble kara? Wala kang panalo dito, PBBM. Kay Tunying. Maski anong hagis, kara. Wukin na ako dyan. Elena Umpoy ulit. Paano pagkasundo si Piatos kay BBM? Sakin yan, gustong agawin ang upuan ni BBM. Totoo. Federico Mandaco, makikipagkasundo lang yan kung ibibigay sa kanya ni BBM ang Malacanang. Yun! Kailangan mauli. Jaime Catalan, long time no siya. Karox, supot talaga si Marcos Jr. Napakaduwag. Hindi ba niya alam kung ano ang mangyayari kapag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte? Ubos ang Marcos sa Pinas. Pati tatay niya ay pahuhukay. Gagantihan sila ng mga yan. Ang dapat gawin ni Marcos Jr. ay ipadala yung mga Duterte sa Mars o ipahuli sa ICC. Marcos Jr., magpatuli ka na. Total summer ngayon. Tuli na yan. David Ali Mendoza. Karox, alam mo si BBM, tsaka ako, magkaedad kami yan.
Oo. Kaya lang, sa Malacanang lumaki yan eh. Ako sa Quiapo, okay na kanya. David Ali Mendoza ulit. Karox, yan si Panelo, si Panelong Tuko, ay di na dapat ini-interview ng mainstream media. Doble kara din yan. Dati yan lawyer ni Imelda Marcos, tinanggal niya ni Imelda kasi wala namang mangyari sa kaso niya noon. Laging talo. Kaya lahat ni Baya, shout out. Oy, salamat sa concern na kila Jane L, kila 3J. Ginahanap nila yung vlog, talagang ayoko lang ikwento. Kagabi, nandoon kami sa ospital, nag-high blood si mama. Talagang hindi, ang hirap-hirap pa babae ng blood pressure niya. Sus Maria, gusto ko talaga mag-vlog, pero Jose Rito, mabait, shout out. Kalat niyo, deserve, alam mo paring Tonying, stupid question, deserve stupid answer. Oh. Sayang to, dapat kagabi ko nabasa. Putlagis tanong Putlagis tanong pang tabloid diyan, tanga. Pero okay na si mama. Oo. Galing din naman kami ng ospital, kaya ginabi na naman ako. Okay na siya. Pati blood pressure niya, bumaba na, normal na siya. Wednesday, balik ulit kayo, follow-up check-up na naman, ganun. Swerte nung sa ako, no? Rogelio Asuncion, shout out. Karox, oy, Gracing Sai. Buisit kang hype ka. Alam mo lang, gaga talaga. Karox, siguro hintayin na lang natin yung schedule ng impeachment proper at kung ano magiging desisyon ng mga ulupong hurador. Si Butiki ay butiki na lang. Si Tonyo naman, kila naman natin yan. Sobra din galing. Sobra din galing yata. Itik yan. Elena ulit oh. Duda talaga ako sa Comelec pumabor sa mga demonyo. Sinabi mo pa. Bakit? Ano ba tawag mo sa Comelec? Elena ulit oh. Huwag magkumpiyansa kay Tunying. Minsan na yan, nag-tridor kay BBM. O, diba? Marlene Morales, shout out. PBBM and Tunying are both hypocrites. Failure si PBBM kasi alam tao, corrupt siya. Duterte are evil, never to be trusted. PBBM, really weak president. Patay tayo dyan, Marlene. Elena ulit, oh. Gusto ni Digong, patayan, gago ka. Patay tayo dyan. Marilyn ulit, oh. Bobo pareho, Tunying and PBBM. Patay tayo dyan. Felipe Garrido, shout out. Pangulo ng Pilipinas yan. Siyempre, ang isasagot ni PBBM, oo. Pero ang totoo, yon. Kaya nga gagalit si Bato, eh. Iba raw yung sinasabi sa ginagawa, oo. Ba't naniniwala na naman kayo ngayon sinabi ni PBBM kay Tunying? Kung ano-ano pa pinagdadaldal nyo. Na pauwiin mo na si Digong bago ako makipag-reconcile, mga gago. Tangin na kayo. Siguro, tawa ng tawa si PBBM pag nagdadadaldal kayo, no? Mga ulol, sabi ko rin PBBM. Nek-nek nyo. Federico Mandaco, hindi ko masyado pinanonood mga sinasabi ni Sara. Kasi baka mahawa pa ako sa kaeng-engan ng isip nito. Kahit si Digong, hindi ko pinag-aaksaya ng oras ang mga speech. Talagang mahahawa ka sa mga kabaliwan ng utak nila. Totoo yan. Kaya tingnan mo yung mga matyagang nakikinig ay nahawa na din. At itong si Panelo, siya na mismo pinangunahan na niya yung siyam na senador ay pabor sa akwitan ni Sara. Baliwala daw yung mga ebidensya dahil numbers game. Dapat kung ganun mag-inhibit na mga ito kasi bias sila. Kagaya nun sa ICC na dapat palitan daw yung dalawang judge kasi bias. Ayun, tama. Galing ni Federico. Mesli Sambango, shout out. Good evening po tayo. Siyempre, gentleman's PBBM. At marespeto. Kaya siyempre, natural lang na maganda ang isasagot niya sa mga tanong ni Tunying. More power po tayo. Salamat. Pero Mesli Sambango, hindi nila nakukuha yung nasa likod ng sagot di PBBM. Yun ang dapat na yung sagot sa harapan. Yun ang pinag-aksaya niya ng panahon, yung nasa likod ng sagot eh. Yun ang importante, gusto ko, sabi niya.
Ayoko ng gulo. O, ano ibig sabihin? Kaya ipahuhuli ko kayo, mga magugulo kayo, ha? Ayoko ng gulo, ha? O, yun. O. Ikaw ba, ginugulo ka, makikipagkaibigan ka? Tonying. Telma Kasaway, shoutout. Kahit magkasundo sila, basta bayaran niya ang mga kasalanan niya, magdusa siya. O, di ba? Istisang bangos ulit, oh. Iaapila pa ni Manang Aimee at Marco Beta na mapawalang bisa ang impeachment dahil wala daw sapat na ebidensya ang pagkaka-impeach si Inday Sara sa Congress. Kaya gusto nilang ipawalang bisa ang impeachment kasi sa isip nila, matibay talaga ang ebidensya. Kaya pag inakwit nila si Sara, malalaman at makikita ng madlang people ang pagkabayas nila. At isa pa, ayaw nilang makita ng mga tao ang mga katangahan at katiwalian ni Sara kasi kakandidato yun sa 2028. Hindi na naabot na, kita mo, sabi na nga ni PBBM eh, ayoko ng gulo, kaya tatapusin niya yung mga magugulo. Mundo Cheng, oh. Bakit si PBBM pa ay may gustong makipag-ayos sa bumaboy sa kanya at sa kanyang pamilya? Bakit gaano ba ang takot niya sa pamilyang Duterte? Ganyan ka ba kaduwag samantalang ikaw ang nasa tama? O, yun, bongbong. Mundo Cheng ulit, oh. Bongbong. Kaya pala walang pag-unlad ang bayan dahil sa kaduwagan mo sa mga lahing baliw. PBBM, hanggang kailan magtitiis ang inyong mga kababayan? Bongbong, kung ganyan ka kaduwag. Yung patay. Ministisan bang sa si Katonying naman talaga, mahilig sa intriga yan. Si Panelo naman, mga Duterte yan. Obvious naman, hindi trabaho ng Senate ang magpaliwanag, ang magpawalang bisa ng impeachment. Ang trabaho nila ay akusahan ang impeach sa Congress. Kasi ang Congress ay ang kinatawan ng taong bayan. Di po ba tayo? Sinabi mo pa na. Asa na yung kanta ko, ha? Mundo Cheng ulit, oh. Tudasin mo na mga lahing baliw na angkan ni Duterte. Pagtigok na yung mga yan, okay ang bayan. Diba? Oh. Rodelia Alpilor, oh. Para sa akin, Sir Rox, hindi ako makikipagkasundo. Sobra na yan. Salamat, Sir Rox. Ingat po lahat. And God bless us all. God bless, Rodelia. Ha? Debrado Ludovico. Blessed morning, Karox. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano ba naman mga tanong yan? Siyempre, ang sagot, oo, hay, nako, veteranong pulpul din itong si Tunying. Kaya nga, Tunying! Taka na yung basic ka pa naman, okay na dyan pa no. Pero yumaman to si Tunying nito. Bong tupas, oh. Sabi ng mga DDS, weak president, ayaw ng DDS, si Marcos bangag daw. Oh. Mundo Cheng ulit, oh. Alam mo, Bongbong, kalata sa buong mundo, nag-aano ka, binigyan ng kahihiyan, hindi ka bang marunong masaktan? Ha, Bongbong? O manhid ka na sa dami ng mga paninira sa'yo? Mukhang ganun nga, mundo eh. K54254, shout out. Tyrox, hindi naman lahat na hindi nagmumura ay weak leader. Yung strong leader na hinahangaan ng iba dahil mahilig magmura, ayun, nakakulong na. Sira ulo yun. Mundo Cheng to. Alam naman ng mga dating tuta ni Digong na wala ng pag-asa pang makabalik pa ang Panginoon nilang si Digong at Sara ay hindi namang mangyayari pa ang kanyang mataas na pangarap. Kaya hindi malayo na mangarap itong si Bongo na wala namang kapanapanalo. Babay na, Sara. Tapos na ang mga pangarap mo. Totoo. Mistisang bangus. Anong surgery po tayo? Oy, sinagot ka. Cataract surgery. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Yan, nag-message si friend. Hindi ko lang mabasa dahil kasalukuyan ako nagbablog eh. May babasahin kayo, friend Shelby. Siguro nag-aalala na yan kung anong nangyari kay mama. Alam mo, salamat talaga kay Lord. Oo, nagkakilala kami itong mga sila friend Shelby Sapeda, Mike, Miguel Edwin, Kalatni, lahat kayo. Oo.
Salamat talaga. God moves in a very mysterious way, di ba mga pre? Oh. At meron akong 26,000 subscriber, oh, di ba? Bawal pa tanga rito. Eh kung ina-accept ko pati tanga, din dami. wala pa noon eh. Oo. Di kagaya ng mga ibang vlogger, talagang gusto nilang pahiya yung mga tanga. Oh, bakit ko papahiya? Tanga na nga yan eh. Diba? Sabi ni Prince Shelby, no? Muli pong sumasampapawid, impong basyang Team Teteli po, bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang kuting at tanong ni Tunying, sino ba ang tama o dapat sisihin? O ang tanong mo ba o dapat ang sagutin? Napaka-obvious naman, hindi siya aamin. Malupit kalaban si Madam Tuliling. Pag di ka umayos, kanyang gugurgurin, buong pamilya mo, uubusin, kaya tigilan mo ng tanong mo, Tunying. Tanging ang ICC lang ang kailangan natin. Let's wait and see na lang. Kailan dadamputin mga anay ng bayan? Dapat nang alisin mga kasalanan. Dapat pagbayarin. Si Panelo Butiki dapat isama rin. Tabil ng bunganga. Karimari-marim. Ano namang ambag? Ubod sinungaling, wala nang ginawa kundi ang himurin lubot ng matandang ingkong Dutertaning. Payo ko na lang, hayaan si Kuting, siya ang may alas para patalsakin. Mga pesting yawa dapat nang kalusin, sobra na, tama na. Huwag nang patagalin. Ano pang hinihintay? Dapat nang hulihin ang taga-ICC, kailan pa darating? Ang mga kurimaw, naglipa na pa rin, kailan pa tatahimik itong bansa natin? Gusto na sumuko ng ating si Kuting. Ang mga kalaban, naghahari pa rin. Di na niya daw alam ang kanyang gagawin. O sadyang kay lupit ang sinapit natin. Sa sobrang bait niya, lahat tatanggapin. Kahit pa ang kalaban, gusto siyang gurgurin. Totoo yan, friend, ha? Shout out to Lord Garcia, friend. Friend Amy Bingson, shout out. Emans Kalananak, shout out, ha. Pastor Jun Lagon, shout out. Shirley Jaser, shout out. Siyempre, oo, ang sagot ni Tunying. On the air yan. Alam naman natin kung kumilo si PBBM, laging malihim. Oh, yung Tunying, ha. Hindi yan nakikipagmurahan at kung ano-anong mga bad words ang sinasabi. Hindi gaya ni Pio ng Pusit. Kumbaga, surprise lagi. Oh. Tunying, tanda mo ng reporter, di ba? Arnolfo si Diego, tama ka, Sir Rox. Oo lang, sagot ni PBBM dahil may mga nanonood, o, di ba? Aika Pitalber, shout out. Si Bong Tupas, ha? Si Bong Tupas ba yung may comment kay Wick Bongbong? I salute about his comment. Sakto, totoo yan. Baka nga may tinatago yan na kahit ano pang balahura sa pamilya ng dugyot, pilit niyang ibinababa ang sarili niya kahit ano pa yan. Siya na ang nakaupo at gumaganap. Kumilos na siya ng naaayon sa gusto ng sambayanan para sa katotohanan at maayos na pamamalakad sa gobyerno. Hindi ito usaping tao sa tao upang utang na loob o ano pa man, kundi usapin ito para sa kung ano ang magandang magagawa mo sa bansa. Walisin mo, Pangulo, ang mga balakid na nasasakupan mo para malaya ka ng mithiing nais mo para sa kaunlaran. Kaya yan lambot at mahinahon, hindi sagot sa mga tanong na nangangailangan ng tumpak at tamang kasagutan. May tiwala kami sa iyo, aming Pangulo. Kaya masakit sa amin ang tinatawag kang weak leader. Oh. Tunying. David Estacio Jr., shout out. Galing mo, sir, tama ka. Tanong ni Tunying parang walang saysay. David ulit, oh. Lumalabas pa nga nasa PBBM nakikipagbati. Oh, di ba? Lumalabas pa si PBBM nakikipagbati. Yun nga, parang tanga. David Estacio Jr. Pabati po, Joey Estacio. Shout out, Joey Estacio. Kalat niyo. Yes.
You, Mama Bear, be well. Oh, okay na siya, friend. Kagabi, hindi ka maniwala eh. Alas 12 ng gabi, nandun pa kami sa ospital eh. Kaya puyat ako, hindi ako. Shine, shout out. Ako, no, makipagkasundo sa mga halimaw at may-ari ng impyerno. Ano, hilo lang? O, yun nga eh. Shine ulit oh. Ay pabor na pabor ang mga mamamayan ng pansang pabor kung pwede lang dalian na nilang makulong dahil danger yan sila sa kasikasan dahil sila disaster. Anong nangyari? Panelot monitoring agent ka na lang. Bakit? Shine ulit si Rox. Ako, I have faith in God. Makukonvict yan. Kung God is in control of everything and prayers can move mountains. Sinabi pa siya yun. Maria Luisa Alipda, shout out. Di na yan, lalo si Epelisa, bad trip niyang kay Pusit, lalo si Amy. O, di ba? Maria ulit, oh. Sa kayang impeachment, sabi ni PBBM, nasa Senado na yan. At may proseso siya. Kaya di niya pahihintulutan yung impeachment. Hindi niya pahihintuin yung impeachment. O, di ba? Yun lang dapat, alam mo. Kayo mga tanga-tanga kayo. Kaya nagagalit sa inyo ulit. Tanga-tanga. Maria ulit. Nako palito. Magbabago yung ihip ng mga pro-Duterte na yan. Lalo na yung mga tatakbo sa 2028. Magagalit ang tao niyan. Kaya, kagaya kay Erap noon. O, di ba? Jokiano, shout out Sige, ituloy mo. Pinasasakay ka lang ni Tunying. Di mo kakampiyan. Sigurado yari ka. Babalatan ka ng buhay ng mga Duterte. Huwag ka pabobola kay Tunying Kupal. Si Tunying, kala mo, nawala bilib ko dyan. Jokiano. Buti pa yung kasama niya sa 2x2. Mas bilib ako doon. Kesa dyan, wala yan. Yan si Tunying, ang namamangka sa dalawang ilog. Huwag ka pa uto, kawawa ka. Diba? Jokiano ulit oh. Punyeta kang butiki ka, tigil mo yung bunganga mo. Mainstream, wala na ba kayong ma-interview matino? Parehong kupal yung mga yan, sabi. Jomo, shout out. Makikipagbati sa mga may atraso. Libre na sila? Yun nga eh. Paul Mercado, shout out. Kasi si Tunying iglesia yan. Ang iglesia ay parang kikibuloy. Nagpapagulo ng Pilipinas. Sinabi mo pa, Paul Mercado. Ay nako. Sally Salvo, shout out. End times. The deceiver, Antichrist are here in person of Duterte and their cohorts. Jesus Christ, our Lord, is coming soon. Diba? Ana Pelgo, shout out. Yan tanong nito niya kay PBBM, tanong ng tanga yan. Sobra makipagbati man si PBBM sa mga Duterte, makipagbati kaya yung mga Duterte na may sayad. Diba? Kaya nga ito niya hindi. Ito si Michelle. To err is human, to forgive divine. Kudos excellency. Pero kung ang nakataya ay ang bansa natin, at ang gobyerno mo, mukhang wrong move. Takot ka ba? O baka weak ka nga? Nagtatanong lang po. Michelle ulit Medyo nakakasuya na ang popcorn pero bossing. Kung hindi ka mamumundok, matitibay naman ang kawarriors mo. At isa na ako. God bless. God bless, Michelle Edwin. Salamat ulit, friend. Ana Pelgo, ibalik sana ang dating sistema ng butuhan para patas. Hindi na uso ngayon ng patas. Ang uso ngayon sa butuhan, pitas. Jun Lagon, my friend, shoutout. Aloha, Manong Roque at mga kapwa warriors, believe ako sa mga DDS na kumakalaban kay PBBM. Nalikha silang tao pero kulang-kulang wala silang puso, walang sikmura, walang utak at walang kaluluwa. Tama po yung sinasabi nyo, mga zombie sila.
zombie na di marunong sumayaw ng Zumba. Ay, po, dagitoy pinarsuwa. Ang Ilocano ka naman, friend. Pastor po to, nasa Hawaii po siya. Pastor ulit, Baka pain o dikoy lang ni PBBM yung statement niya. Para kunwari okay lang pero may iba palang binabalak. Tama ako. Yung sinasabi niya. Kaya si Harry Roque, alam na alam si Marcos si Bongbong Iba ikay sasabihin niya sa ginagawa niya, no? Diba? Kagaya mo, Kalbo. Bato. Di ba tuwa ka, sabi, kausap ko si Presidente. Masaya ako. Yung pala sabi, hindi raw mahihipo yung buhok niya. Ni buhok daw niya. Hindi naman gagawin, wala ka namang buhok. Tatanga nyo. Kaya gagalit sa Chinyolo DDS tanga-tanga. Utak luga. Ay Lord, salamat po at nilagay niyo ako dito sa vlogging. Totoo. Hindi po ito mundo ko. Tuloy natin kay Pastor. Parang okay lang sa kanya pinagagawa ng mga DDS, pero yung ibang tao niya ang gumagawa ng paraan. Mahuli sila ng isa-isa. Sinabi mo ba? Shout out, Jose Claire Castro. Marilu Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga kawalos. Yung observation niyo po tayo ay kaparehas ng magaling na PR strategist na si Sir Bad. Scripted nga po para makontrol ang Q&A ni Tunying, para ipaabot ang mensahe niya sa kinalabasan ng eleksyon. Now, may ugong-ugong na naggagapangan sa Senado na magpalit ng SP, and the main reason is to save the Queen of Confidential Fund. Kung iisipin po natin, ano pa ba ang maaasahan natin sa kanila? Samantalang sa issue ay korupsyon. Pero kung kusintin nila ang reason na by 2028 iluluklok itong may nagawang paglabag at paggastos ng pera ng bayan. Hiling na lamang natin kumilos ang mga kabataan para ipamuka sa mga senador na tama na, sobra na kayo sa kasamaan. In that case, mapahiya silang lahat. Amen. Naku, maluka. Bahiya ba ako? Hindi tinatabla ng kahihiyan niya mga hayop na kakapal na mukha niyan. Sus, naku. Makapal pa sa goma ng 10-wheeler. Yolanda. Nastor, shout out. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Hay, nako. Lorna Velez, Ako rin, Sir Rox. Di ako niniwalang gustong makipagkasunod ni BBM sa mga tertaning. Si Tunying tanga Si Tunying tanga-tanga. Lorna Velez, Pero pinagkaguluhan yung tanong mo, Tunying, di ba? Ang dami ring natanga, di ba? Good luck sa Pilipinas pag nanalo sa impeachment si Sara Brutanella, Sara Jim Potpot, and kawawa si PBBM. Imprint Courier, shout out. Pauwin muna si tatay bago reconciliation. Bukas ka, pauwin. Palagi mo pinahuli na, papauwin pa. Tatanga-tanga talaga kayo. Sinagot na kita, Tedo Escudero, gustong manatiling Senate President. Soto, gustong palitan si Escudero. Ayon kay Bongo. Kaya ngayon, lumalabas ang tunay na kulay ng dalawa. Sino kaya ang susuportahan ng mga Duterte? Siguro yung may pinakamagandang handog kay Sara Escudero. Hindi na itutuloy ang iyong impeachment, ma'am. Soto, ang inyong lingkod, ma'am. Pag-utusan mo. Tayo dyan kitin. Jose Viva, shout out I for myself, why should I reconcile with the Dutertes? Katunying should ask that to the Marines if it's still possible to reconcile to this kind of family. Perhaps to all Filipino citizen, but not to his family. Ito, yun ang totoo, Jose Viva, tatanga-tanga si Tunying. Kailangan mo naisip itanong Tunying. Wala mo may iba may tanong. Jose Viva sila din. Ganyan po yata, mga lutang.
na pag-iisip, overwhelming documents, says na talagang katakot-takot na pagwawaldas ng CF at IF tapos not convicted. Ano yan? Pababayaan na lang? Yun nga, Jose. Ang tatanga-tanga itong mga ito eh. Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Ay, sorry ulit kahapon, no. Pero hindi na siguro magtutuloy-tuloy naman ako gabi-gabi magbablog, no. Maraming topic. Ang dami. O, tignan yung dami natin natalakay ngayon, no. Oo. Pero di ako naniniwala, mga friend, na kayang gawin ni Arnel Ignacio yan. Lintik na 1.5 billion ba yan na land deal. Malamang si Arnel Ignacio ay isa lamang pawn. May nagtutulak dyan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night.